Okay, ulitin po natin. Ligtas sa bisig ni Jesus. Ligtas sa bisig ni Jesus. Okay, tayo po lahat. Ready? Sing. Ligtas sa bisig. At sa kanyang dibdib, sa lilim ng pag-ibig, kaluluwa ay tahimik. Okay, chorus po. Ligtas sa bisig ni Jesus, at sa kanyang dibdib, sa lilim ng pag-ibig ay tahimik. Ligtas sa bisig ni Jesus, sa walit palimbing, sa latungso ng daigdig, sa hindi makarating. Ligtas sa kalungkutan, abot matalilangan, ilang pagsubok na lang, luhay mapawasan. Ligtas sa bisig ni Jesus, at sa kanyang dibdib, sa lilim ng pag-ibig, kaluluwa ay tahimik. Ligtas sa bisig ni Jesus, nasa amin namatay, makabisahan ang buhay, pagtitiwalang tatang. Dito'y maghihintay, hanggang kalipuman daw, at tumagay mamasdan sa gintong pasigan. Ligtas sa bisig ni Jesus, at sa kanyang dibdib, sa lilim ng pag-ibig, kaluluwa ay tahimik. Amen. Maraming salamat. At tayo po muna yung tumayong lahat. Para po tayo, umako muna po tayo sa ating pambungan at panalangin. At tawagin natin si Ate Lani para sa pambungan at panalangin.
Amen. Sige po. Pwede na po tayo magsimpo at tayo po umawit pa ng minsan. Pwede po natin naman po yung hymn number 76. Sa Kanyang magtiwala. Pwede po natin ang buong estropa. Lumapit ngayon kay Jesus. Hey, pwede po natin. Let's sing. Lumapit ngayon kay Jesus, may pagpapalad ka. Kaya't lumapit kay Jesus, nang sala'y hugasan. Magtiwala, magtiwala, magtiwala ka. Maliligtas, maliligtas, maliligtas ka. Lumigis ang Kanyang dugo sa makasalanan. Mayroong kapahingahan kung magtitiwala. Magtiwala, magtiwala, magtiwala ka. Maliligtas, maliligtas, maliligtas ka. Si Jesus ang daan, lugong kalangitan. Kaya sumampalataya nang makarating ka. Magtiwala, magtiwala, magtiwala ka. Maliligtas, maliligtas, maliligtas ka. Pamuli na ba yun? Naliligaw ko ah. Okay, maraming po salamat mga kapatid sa ating pong awitan at salamat sa inyo lahat. Bagamat maulan ay nagbigay po tayo ng oras para sa Panginoon sa ating gawain ng panalangin po. So ngayon po ay damo po tayo sa ating mga ilang announcement. Pag-pray po natin mga kapatid na sa darating na linggo ay bigyan na po tayo ng magandang panahon para na ma-enjoy natin yung ating ang ating kauna-unahang anniversary. Ano po? First foundation day po natin. Celebration po natin sa darating na linggo. Yan po is August 16. So, wala tayo hilingin ngayong gabing ito, kundi pag-pray natin na tayo ay pagkalooban ng Panginoon ng magandang panahon at wala mo ng bagyo sa darating na linggo. Ano po? At pag-pray din natin ang ating program sa darating na linggo. Yung regular choir ba yung ating choir sa darating na anniversary? No? So, excited na ako sa darating na linggo. I hope naibigay na rin po yung ating mga pledges. Ano po? So, ngayong gabi nga rin ito ay ating pong binabati ang ating pastor. Ngayon mismo ay kanyang kaarawan. Ano po? So, happy birthday ka ating pastor. At gayon din sa ating isang kapatid na nasa Amerika. Ano? Binabati natin si Kuya J. Roquillo sa kanyang kaarawan ngayon. Yan, happy birthday sa mga nagse-celebrate po ng mga kanilang kaarawan. So, ang ating talent fest ay napakalapit na po. Ano ho? At ewan ko, kung kailan tayo magpa-final practice sa Sunday, medyo busy tayo sa Sunday dahil yung after ng anniversary, yung ngayong hapon naman ay meron tayong celebration para sa ating pastor sa kanyang 60th anniversary. So yung ating 60th birthday. So
pagpay po natin at gayon din ang ating talent fest. Yan po ay Friday po yan ha. August 21 na po. So, ayon sa ating mga kapatid ay yung kung gustong hindi na magdala ng baon ay alam ko nagpapaano si Ate Jenny kasi yung gustong order na lang ano po. Pili ka kung gusto yung magkano yung 150 yung pinili? 150 yan. Okay. So, yan lamang po at wala tayong nakalimutan ng mga naging gawain. Ayan, na-complete na rin yung ating action at salamat sa nagawa. Nagtagan ng letter C. Wala nakapansin. Ako man, hindi ko pansin malayo yung iniisip Sige. At sa oras nito ay bigyan na po natin ang sandali ito para po sa mga gustong mag-testimony. Ayan. Ayan, yung mga binaha. Pwede kayo yung mga binaha, no? Ito, hindi nakarating na Sunday ito. Alam mo, malalang sa kanila. Ganda galing po mga kapatid, tayo po ay nandito sa panalangin. At lubos tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat siyang naaraw na inuulan tayo o hindi lang. So, salamat po sa pagkatapos na yung malalakas na bugso ng ulan, sana ng kabagat, hatak naman ni Dolphin, ni Maymay. So, salamat po. Doon po kayo mga kapatid, pagka dumarating na sa ulan, kinakabahan na ako. Pero salamat sa malaking biyaya ng Panginoon. Ayun na po ang bahay namin. Ligtas na kami sa baha. Nanonood ko na lang mga nagdadaan sa harapan na binabaha. So salamat sa malaking biyaya ng Panginoon. So tuwing tagulan po mga kapatid, naalala kami ng aking anak ko si Renee. So yung ngayon, birthday niya pala sa pastor. Birthday niya ngayon. So, alam ko kung tumawag sa bahay. So, pagkakat hindi pa po tutuloy tapos, yan ang natapos ng bahay. Meron nga kami bahay sa mga kapatid, pero ang kaso naman ngayon, dahil hindi pa nakatintura yung lower side, hindi pa nakalagnalag yung mga liso, nagtutuloan ang misa ni namin. Tumutuloy pa natin sa kosa kasi kahit na nakapagkakalo pa ngayon, tumitigil na yung tubig sa lupa. Para hindi pa nakuha sa namin, tutuluan sa kasama mga pere. So, yung naglanyan, yung ilan naman, tuluan. Pero salamat sa mga pinanong sa bahay at pagdulo sa bahay. At naamaan sa mga kalban. So salamat sa mga aming Panginoon. Manuling ko mga kapatid, maulan sa gato. Tulong natin mga kapatid, ang mahalo sa amin yung linggo ang pagdulo. So yung lunes ang nagpito sa Taiwan. Nakakapon lang po yung pangakapon ng hapon. Pero yung pagkakataon sa hapon. So ngayon, wala
sunod sa ito. Kaya kahit sa maraming salamat sa Panginoon. Kaya nalalaman natin na kasi sa gabi na salamat sa Panginoon. Pakulan mo ng iyong pagkakulihan ng iyong mga mahal na aming pumunta para sa mga kapatid sa mga o kailan mo ng iyong makapangyarihan sa kamay para hindi namin Lalo sa alas asin, no? Hindi inabuwasan. Meron po ba? Ayan. Posted. Parang posted ka yan yung posted eh. Halina po. Mga dalawa pa. Sa buwan. Okay, sige. Wala na po mas tuloy-tuloy na rin po tayo. Para hindi na rin po tayo gabihin, no? So, pag-pray din natin ito tumila po itong ulan, no? At makauwi tayo safe mamaya. Ngayon na po tayo at tawitin na po natin ang ating pong solo team. Agama ay papurihan, anak Espiritong Banal, ng mga taong iyalan, ang natarang kalangitan. Amen. Unahan po tayo para panalangin po ng pagkakalo. Kuya Gilbert. Amen. Sige po. Lalo tayo tayo po lahat ng awin. Sige, tayo pong lahat ang umawit ngayon para sa Panginoon. Awitin naman po natin ang hymno bilang 135.
biyayang higit kaysa aming kasalanan. Awitin po natin, una, pangalawa, at ang panguli. Dakilang biyaya ng Panginoon. Okay, awitin po natin. Sing. Dakilang biyaya ng Panginoon. Biyayang higit kaysa aming salang. Sa Kalbaryo doon nabuhos ang dugo ng Kordero ng Diyos. Biyaya ng Diyos, nagpapatawad sa ating sala. Biyaya ng Diyos, higit sa lahat nating sala. Sa lahat hirap parang alon, kaluluwa'y halos malunod. Biyaya niyang hindi masayon, turo dun sa cross na nanggulan. Biyaya ng Diyos, nagpapatawad sa ating sala. Biyaya ng Diyos, higit sa lahat nating sala. Mahuli na po tayo. Biyaya na walang kapantay, sadyang bigay sa magtiwala. Ikaw na ibig siyang makita, ngayon tanggapin kanyang biyaya. Biyaya ng Diyos, nagpapatawad sa ating sala. Biyaya ng Diyos, higit sa lahat nating sala. Amen. Salamat po. At parang ang hirap umawit pagka ganitong panahon. Okay, ihanda na po natin ang ating mga puso at para po ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay ang ating pong pagpapagsalita ay nagkaroon po ng pagpapalit, switching. Ayan. Pero papasalamat tayo itong speaker natin na ito. Talagang ayon nga sa kanya, gustong-gusto tayong kasama. No? Amen. Kaya itong ating tagapagsalita, pagtayo pa lang ano na talaga ito blessing. So tawagin na po natin ang ating Vice Chief, Deacon Carlo. Amen. So mapagpalang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. No? Bagamat napakalakas ng ulan ay nandito pa rin po tayo. Sama-sama po tayong mag-aaral po ng salitang ng Diyos ngayong pong gabi ito. Ano po? Nakakatuwa po. Bagamat mahirap talagang maglakbay patungo dito, ay nandiyan pa rin po kayo. Yun pa lang, bless na din po ako sa inyo po, sa mga buhay natin lahat. Patuloy na nagpapagamit. Talagang lalaan ang panahon para sa ating pulong panalangin. At ngayong pong gabing ito ay, gaya po ng sinabi ng ating ng chief, ay nagkaroon po ng konting pagpapalitan po. Ako po muna ang makakasama nyo ngayon, ngayong gabing ito. Sige po.
At sa mga nanonood po pala sa ating live stream, magandang gabi po sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pong pagtunghay ngayong gabi nito sa ating pong pulong panalangin na yan. Okay. Isa po sa pinakamahalagang bahagi o parte ng ating katawan ay ang ating mata. Ayan, tingnan nga ninyo yung mga katabi nyo kung may mata pa. Ayan, okay pa. Ilan po ba? Dalawa lang. Baka may tatlo dyan, ha? Okay. Sige po. Isa po talaga yan sa napakahalagang parte ng katawan ng tao, no? Kasi pagka wala tayong mata, mahihirapan po tayong gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. At isa po yung mata na binigay sa atin ng Panginoon para ipakita niya sa atin yung kanyang ginawa, itong sanlibutan. Ano? Napakaganda ng ginawa o nilikha ng Diyos na nakikita natin dahil din sa biyaya ng Diyos, sa kanyang binigay na sa atin na paningin. Ano po? At ang mata din po ay ginagamit natin para maging ligtas po tayo sa ating mga ginagawa araw-araw. Ano po? Kasi kung wala tayong mata, napakahirap po talaga na pagpunta pa lamang dito, malamang kung saan-saan na tayo napunta, no? Nagkabangga-bangga na tayo. Kung iisipin po natin, napakahirap talaga ng kalagayan ng isang taong bulag. Ano po? Imagine niyo bulag kayo. Pikit lang po kayo. Eh? Talaga napakahirap nang wala kang nakikita. Ano po? Pagka ikaw ay bulag. Ano po? Sabi ko nga po sa sarili ko, di bali nang makalbo ako, huwag lang ako mabulag. Ay, pasensya na po, may tinatamaan mo yata. Bubusina po muna pala ako dapat. Ulitin ko lang po, di baling makalbo ako, huwag lang ako mabulag. Inulit pa talaga. Di po, joke lang po, ano po. At minsan, naitanong ko din po sa sarili ko na nananaginip po kaya yung mga bulag. Ano po kaya yung nakikita ng bulag sa panaginip? May makakasagot po kaya dito? Parang wala, no? I-imagine ko, ano po kaya yung nananaginip din po kaya yung mga bulag? Ano po yung nakikita nila? Parang ano po, ano? Pero hindi po natin alam kasi hindi po tayo pinanganak ng bulag, ano po? Sige po. Marami po sa mga tao ngayon ay hindi ginagamit ng tama yung kanilang mga mata. Ayan. May mga mata po sila pero hindi po nila ginagamit ng tama yung kanilang mga mata. Kasama na si Mrs. Kung kani-kanino pa tumitingin, kung kani-kanino pa lumilingon, ano po? Napakahirap po. Kaya po ako, kapag kasama ko si Mrs. na naglalakad kami sa labas, lagi po ako naka-shades. Kung papansinin nyo, lagi po ako naka-shades pagka ano. Para po ligtas, ano po, pagka napatingin ka, parang baliwala lang, ano. Para safe po, lagi po kayo mag-shades. Ayun, kaya Remy, meron takong ano sa'yo. May payo. Lagi tayo mag-shades pag nasa labas tayo, ano po. Okay. At napakarami din po ngayon na bagamat nakakakita, physically, bulag naman po spiritually. Ayan po ang napakahirap. Di bali ng bulag tayo physically, wag lang po tayong bulag spiritually. Ano po? Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa tatlong bulag na pinagaling ng ating Panginoon. Medyo magpapalipat-lipat po ako ng verse ngayon, kaya sabayan niyo po ako sa paglipat-lipat. Ano po? Okay po. Ngunit ang sentro po ng ating pag-aaral ay tungkol sa pulubing bulag na si Bartimeo o si Bartimeus. Alam ko po, narinig niyo na din po ang kwento ni Blind Bartimeus. Ano po? Okay, samahan niyo po akong buksan ang ating po mga Bible sa Mark chapter 10, verses 46, 42. Aklat ng Marcos, Kabanata 10, mula talatang 46 hanggang 52. Sige po, kung yung nakita nyo na po ay babasahin ko po saglit. Ano po? Sundan nyo na lang po ng inyong mga paningin. Ito po ang sinasabi sa verse 46. At nagsidating sila sa Jericho at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama
ng kanyang mga alagad at lubang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya ay nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya ay pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik, natapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob. Ikaw ay magtindig, tinatawag kanya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. 51. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Sige po, tayo po isang saglit na manalangin. Panginoon Diyos, mapagpala namin Ama. Muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na makapag-aral Panginoon ng iyong mga salita Panginoon. Kayo po ang magbigay sa amin ng kaalaman. Kayo po ang magtulo ng iyong mga salita Panginoon. At kayo po ang manguna sa pangangaral na ito Panginoon. Ikaw lang po ang makita Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Sige po. Nang ang Panginoon Jesus po ay naglalakad kasama ng kanyang mga alagad palabas po ng Jericho, ay sinusundan siya ng napakaraming tao dahil sa mga signs and miracles na kanyang ginagawa. Iba-iba din po ang dahilan ng mga tao kung bakit sila sumusunod sa Panginoon. Kung time po kasi na nangangaral ang ating Panginoon, pagka siya ay gumagawa ng mga himala, nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapakain siya ng mga libo-libo, ano po? Madami po talagang tao ang sumusunod sa kanya, ano po? Pero iba't iba po yung dahilan ng mga tao kung bakit sila sumusunod sa Panginoon Jesus. Yung iba po gusto talaga na siya ay makilala at makinig ng kanyang mga salita. Isa po yun sa mga taong sumusunod sa kanya, no? Yung iba naman po, gusto lang pong makakita ng mga miracles o yung mga milagrong ginagawa niya. Para bagang nanonood lang sila sa TV, gano'n. Parang gusto lang nila ng maaliw lang sila sa ginagawang mga miracles ng Panginoon. At yung iba naman po, gusto lang pong makikain. Ayan. Yung iba, pumupunta sa Panginoon Jesus para lang po sila ay makakain at mabusog. Ano po? Sa panahon po natin, may mga ganyan pa rin po, ano? Sa ibang church. Gaya na naman si Carlo. Sa ibang church. Ano po? Okay. At dahil nga po bulag si Bartimeus, doon lamang po siya nakapwesto o nakaupo sa may exit po ng Jericho, no po, sa tabing daan. At nung narinig niyang dadaan ng Panginoon Jesus, ayon sa ating binasa, nagsisigaw po siya ng Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Bilang mga tao po, Kristiyano man po o hindi, meron po tayong mga kahilingan o hinihingi po sa ating Panginoon. Ngunit paano nga ba tumutugon ang Panginoon sa ating mga panalangin? Ayan. Paano nga ba tumutugon ang Panginoon sa ating mga panalangin? Ang title po ng ating devotion ay Pagtugon ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Ayan. Pagtugon ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Okay. Nung naglakas po ng tinig si Bartimeus sa Panginoon para po humingi ng habag at makuha yung atensyon ng ating Panginoon,
Ang sabi po ng verse 48, ayan, basahin mo lang po, verse 48. Yung dulo na lang po. At siya'y sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Yung karamihan po sa mga taong nandoon, okay, yung karamihan po sa mga taong nandoon ay pinagsabihan siya na tumahimik. Ayan. Nung nagpipray siya sa Panginoon, nung hinihingi niya, yung kanyang panalangin sa Panginoon, yung hiling niya sa Panginoon, sabi ng mga nandun, tumahimik ka, huwag ka maingay. Naranasan niyo na din po ba na kung kailan po tayo nagpasya na lumapit po sa Panginoon, at kung kailan natin gustong ibigay yung ating sarili sa Panginoon, at kung kailan gusto natin manalangin ng taimtim sa Panginoon, napakadaming gumugulo po sa ating isipan. Ano po? Nagkakaroon po tayo ng pagdududa. Linalagyan po ni Satan ng pagdududa yung ating kaisipan na ibibigay ba kaya sa akin ito ng Panginoon? Kaya po minsan, gaya po ni Bartimaeus, kung kailan siya nagsisisigaw, sinasabi niya yung kadakilaan ng Panginoon, sinasabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero sabi ng mga tao, tumahimik ka. May mga time po talaga na gano'n ano. Kung kailan natin gustong maglingkod, kung kailan natin gusto magseryoso sa paglapit sa Panginoon, napakadaming umahadlang, napakadaming problema, napakadaming pagsubok na dumadating sa atin. Ano po? Pero, ang ginawa ni Bartimaeus, hindi po siya nagpapigil sa anuman pumipigil sa kanya. Bagkus lalo pa niyang isinigaw yung kanyang hiling o yung kanyang hinihingi sa ating Panginoon. Ano po, napakabuti po ng ginawa ni Bartimaeus. Ano? Dito pa lamang po ay may matututunan na tayo. No? Na huwag tayong magpapigil sa anumang balakid sa paglapit natin sa ating Panginoon. Hindi yung ulan na yan yung makakapigil sa isang Kristiyano para umaten sa prayer meeting. Amen? Amen. Yun. Salamat po. Nandiyan pa po pala kayo. Ano po? Okay. Paano ba tumutugon ang Panginoon? Number 1, ang Panginoon ay tumutugon kaagad. Ito yung gustong-gusto ng isang Kristiyano. No? Kapag ka humiling siya, tinutugon agad ng Panginoon. Ayan yung gustong-gusto natin, ano. Pero, minsan talaga, ginagawa po yan ng Panginoon. Yung hiningi mo pala ngayon, maya-maya, andyan na, sumasagot na agad yung ating Panginoon. Sabi po sa Mark chapter 10, verse 52, basahin ko lang po. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y sumunod sa kanya sa daan. Nung hiniling niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Automatic, nung time na yon, nakakita si blind Bartimaeus, ano po? Gaya po na sinabi ko kanina, may mga pagkakataon na sumasagot o tinutugon agad ng Panginoon ang ating mga prayers. Tulad po ni Bartimaeus, sa verse 51 ay hiniling niya sa Panginoon na siya ay makakita. At sa verse 52, isang verse lang po yung lumipas, answered prayer agad siya. Ano po? Napakabuti po talaga ng Panginoon. Pero bago nangyari yun, kung babalikan po natin ang verse 49, sabi po sa verse 49, at tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag kanya. Pinayuhan siya na laksan ang kanyang loob. Minsan po, pinanghihinaan po tayo ng loob sa dami ng ating mga pinagdadaanan. Ano po? Napakahirap po talaga mamuhay dito sa sanlibutan na to. Talagang kapag ka
mapag-isip kang tao, talagang parang bibigay ka na talaga sa dami ng iyong suliranin, sa mga dami mong isipin, sunod-sunod, yung mga bayarin dumadating sabay-sabay, ano po? Kung talagang mapag-isip ka, talagang baka mapunta ka doon sa pulang bubong, ano po? Pero wag naman po sana. Nung time na yon, napaka-imposible po na si Bartimaeus ay mapagaling pa ng isang doktor. At alam po ni Bartimaeus yun. Kasi nung time na yun, hindi pa mataas yung pag-aaral po sa medisina, ano po. Kaya, ang tanging pag-asa ni Bartimaeus ay yung pananampalataya niya sa ating Panginoon. Pero po, pinalakas ang loob niya ng kanyang pananampalataya. Ayan. Isa po sa nagpapalakas sa loob ng isang mananampalataya, yung kanyang pananalig o yung pagtitiwala sa Diyos na magagawa po ng Diyos ang hindi magagawa ng tao. Ano po? Wala pong imposible sa Panginoon pagdating po sa mga bagay na ganyan. Ano po? Kahit anong klase pong sakit yan, lagnat man yan o cancer man yan, pantay lang po sa tingin ng Panginoon yan. Kaya niya pong pagalingin yan. Ano po? At sa verse 50, ano ang ginawa ni Bartimaeus sa kanyang balabal? Kasi po may balabal si Bartimaeus. Ano? Basahin ko po, verse 50. At siya'y pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Ano po yung ginawa ni Bartimaeus? Tinapon niya yung kanyang balabal. Kaya Carlo, bakit naman niya tinapon yung kanyang balabal? Pulubi naman siya. Baka wala na siyang maisuot pagkatapos ng pangyayari ngayon. Ang pagtapon po sa lumang bagay ay sumisimbolo sa bagong buhay. Nung nakilala ni Bartimaeus ng Panginoon Jesus, hindi lang physical na mata ang nakakita sa kanya. Nakakita din po siya spiritually. Kaya yung dati niyang pamumuhay na isang pulubi na nakaupo sa isang sulok, na umaasa sa habag ng mga tao dumadaan, nung nakita niya yung Panginoon Jesus, nung alam niya na ang Panginoon Jesus yung dumadaan, sa kanyang pananampalataya, iniwan niya na po yung kanyang dating pamumuhay. Tinapon niya yung kanyang balabal na dati niyang niyayakap, dating nagpapainit sa kanya. Tayo po mga mananampalataya, may mga bagay din po tayo dapat itapon para po tayo makalapit sa ating Panginoon. Ano po? Yung mga bagay na lubang nagpapabigat sa atin, yung mga bagay na hindi natin maibigay ng buo sa Panginoon, itapon na po natin yan. Yung mga nagpapabagal sa paglago natin bilang mga mananampalataya. Ano po? Buo ang tiwala niya na ang Panginoon Jesus ang babago ng kanyang buhay. Kung titingnan po natin ang dulo ng verse 52, nabasa na po natin kanina, yung pinaka-huling bahagi. Sabi diyan, at pagdakay, tinanggap niya ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Siya ay sumunod sa kanya sa daan. Iniwan niya ang kanyang dating buhay bilang isang puluping bulag at siya ay sumunod sa Panginoon Jesus. Kapag binigay po ng Panginoon yung ating mga hiling, yung iba po, nakakalimutan ng magpasalamat o magbalik sa Panginoon ng papurihan po. Pero si Bartimaeus, ang sabi diyan, at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Nang makikita siya, iniwan niya ang kanyang dating pamumuhay. At ngayon,
lumalakad siya kasama ng ating Panginoon. Nawag ganyan din po tayo mga mananampalataya. Kapag tayo ay nagpasya ng sumunod sa ating Panginoon, wala na yung mga dating bagay. Dahil pinago na tayo ng ating Panginoon. Okay po. Isa pa pong bulag na pinagaling ng ating Panginoon Jesus. Tapos na po tayo kay Bartimaeus. Pangalawang bulag. Tatlo po ito Munti ko na nga po itong pamagatan na ang tatlong bulag. Parang kwento lang Okay. Lalaking bulag mula sa kapanganakan. Talon po tayo sa aklat po ng Juan, Kabanata 9. Diyan po natin kukunin yung atin pong tatalakayin sa pambulag. John chapter 9. Pagtugon ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Number 2, may ginagamit ang Panginoon sa pagtugon sa ating panalangin. John chapter 9 verse 6 and 7. Aklat ng Juan, Kabanata 9, talatang 6 hanggang 7. Ito po ang sinasabi. Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng silo na kung liliwanagin ay sinugo, siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Okay po. Kung si Bartimaeus, nung hiniling niya sa Panginoong Hesus na siya ay makakita agad-agad na tinugon ng Panginoon yung kanyang hiling. Iba naman po ang paraan na ginamit ng Panginoon para tugunin ang hiling ng lalaking bulag mula sa kapanganakan. Ano po yung ginamit ng ating Panginoon para makakita itong lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan? Lura at saka putik, talagang kung ako yung bulag na ito, Lord, bakit parang ganito? Parang lugi yata ako. Si Bartimaeus, sinabi mo lang, gumaling agad siya. Pero ako, bakit kailangan pa ng lura? Saka putik, parang lugi yata ako, Lord, pagka ganon. Pero iba, gaya po ng pag-aaral namin, ang Panginoon ay tumutugon sa iba't ibang paraan. Tanong po, kaya po bang pagalingin ng Panginoon ang isang bulag kahit walang involved na lura at putik? Kaya nagawa niya nga kay Bartimaeus Pero bakit gumamit ang Panginoon ng lura at ginawa ng putik sa pinahid sa mata ng bulag? Po? Minsan talaga hindi natin maunawaan ang paraan ng Diyos. Talagang minsan nag-iisip ka, bakit siya, Lord? Sabay lang naman kami naglilingkod. Sabay lang naman kaming dumadating sa church. Pero siya, bakit ganon? Nanalangin siya, binigay mo agad. Pero bakit ako? Ang tagal-tagal ko na nananalangin, Lord, bakit siya mo ang pinagpapala? Ako, hindi. Pero kung titingnan po namin yung pag-aaral na ito, malalaman natin kung paano tumutugon yung ating Panginoon sa bawat isa po sa atin po. Ang sabi nga po sa Isaiah 55:8, ito lagi po natin nakabasa, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Hindi po kay gumaling yung kapitbahay natin nang hindi uminom ng gamot, hindi na rin tayo iinom ng gamot. Ay, si kumare, sumakit yung ulo.
Hindi naman siya uminom ng gamot. Gumaling. Kaya ako, hindi na rin ako iinom ng gamot. Tapos, lumipas yung magdamag na hindi ka nakatulog, sobrang sakit ng ulo mo, ano. Pero may biogesic ka naman dun sa drawer mo, kukunin mo lang, iinumin mo lang. Paano ko yung biogesic? Biogesic, baka naman, ano, nag-sponsor pa tayo. Paano ko yung biogesic na yon? Yung gagamitin ng Panginoon para gumaling yung sakit ng ulo mo. Pero dahil tumitingin ka dun sa ginawa ng Panginoon sa kapitbahay mo na hindi uminom ng gamot, gumaling. Sino yung nalugi? Parang ikaw yung lugi ka dun. Kasi magdamag na sumakit yung ulo mo. Ano? Binigay na ng Panginoon yung paraan para gumaling ka. Tinugon na ng Panginoon. Ang gagawin mo na lang, kukunin mo, iinumin mo yung gamot. Hindi mo pa ginawa. Kaya minsan, nasa tao din po kung paano niya lalakaran o paano niya kukunin yung kanyang panalangin sa Panginoon. Ano po? Okay po. Pero hindi ka naman, ayan, sabi nga dito, para bang para din ganito po, gusto mong pumasa sa exam. Ayan, madaming mga kabataan, gusto mong pumasa sa exam, pero hindi ka naman nag-review. Ayan. Paano kaya yun? Nag-pray naman ako kay Lord, kahit di na ako mag-review, okay lang. Kasi, bibigay naman sa akin ni Lord yun eh. Nag-pray naman ako. Paano? Hindi ka nga nag-review eh. Paano ko yung kasagutan ng Panginoon ibibigay niya sa pamamagitan ng ginawa mong pag-review? Then, hindi mo naipasa, tapos sisisihin mo, Lord, parang manghihina ako naman sa iyo, Lord. Hindi mo ako pinasa. Ayun. Sisisihin pa natin si Lord sa uli, May isa nga po akong kukwentuhan ko. May kukwento lang po muna ako sa inyo para habang umuulan. May isa pong Kristiyano na sumakay sa isang pampaserong barko, po. At yung pagdating nila sa laot, sa kalagitnaan, ay dumating yung napakalakas na bagyo. At yung bagyo na yun ay ayun yung nagpasimulang palubugin yung kanila sinasakyang barko, At yung Kristiyano na ito, nung lumubog na yung barko, nandun siya sa dagat, palutang-lutang siya. Habang palutang-lutang siya, nananalangin siya sa Panginoon. Lord, gusto ko po maglingkod sa inyo. Huwag niyo muna po akong kukunin. Magpadala ka, Lord, ng tutulong sa akin. Ayan, nag-pray siya ng pray. Hanggang mamaya-maya, may tinatangay ng alon na palutang-lutang. Kuya Carlo, ano ba yung palutang-lutang na tinatangay ng alon? Tinatangay ng alon na palutang-lutang. Isang ribulto. Isang santo na galing dun sa barko, palutang-lutang yung santo doon sa dagat. Ay sabi nung Kristiyano, teka lang, hindi yan yung sagot, Lord. Ayoko niyan. Hindi yan yung magliligtas sa akin, yung santo na yan. Hindi yan, Lord. Hanggang sa kahingintay niya, nalunod na lang siya po. Minsan talaga iba gumawa ng paraan yung Panginoon. Nakakatuwa po, Sa kwento na yon, kung ikaw ba nandun sa sitwasyon, kakapit ka po ba dun sa inaanod na santo? Para ikaw ay maligtas, Pero kung ako po yun, kakapit ako. Bakit? Kahoy lang naman po yun eh. Ginamit ng Panginoon yung isang kahoy na palutang-lutang para ikaw sana ay sanipin. Ano ba? Minsan, nagpipray po tayo kay Lord na pahabain yung ating pasyensya. Ayan, madami nagpipray niyan. Lord, pahabain mo naman yung pasyensya ko, Lord. Mag-ingat po tayo sa mga ganyang panalangin. Ano po? Bakit po? Kasi po minsan, pag nananalangin tayo na pahabain ni Lord yung ating pasyensya, bibigay po sa atin ni Lord yung maingay na kapitbahay na kumakanta ng videoke hanggang alas 12 ng madaling araw, nagbibidyoke, talagang sabog na sabog yung videoke, Lord, sabi ko, kailangan pabahin mo yung pasensya ko, Lord. Ba't ito'y binigay mo sa akin kapitbahay na ito? Ang napakaingay. Di mo alam,
Kaya yun yung binigay sa'yo para ma-practice yung patience mo. Anak, kung hanggang saan ka magpapasyensya din sa kapitbahay mo. Pero kung nagwala ka, sinugod mo si kapitbahay, wala yung patience, hindi mo nakuha yung pinapanalangin mo. Okay? Minsan may ipapagawa muna sa atin ng Panginoon bago niya tugunin ang ating mga prayers. Minsan talaga may papagawa muna sa atin yung Panginoon. Basahin po natin yung verse 7. Sabi sa verse 7 sa unang bahagi, at sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng silo, na kung liliwanagin ay sinugo. Siya ngay humayo at naghugas at nagbalik at nakakakita. Ano po yung ginawa ng bulag? Pumunta siya doon sa isang tangke o parang pool. Nugasan niya yung kanyang mga mata at ang sabi sa dulo, nagbalik. Paano kaya Kuya Carlo kung hindi nagbalik? Hindi nakakita. Dahil ang sabi diyan, at nagbalik at nakakita. Ayun. Isa din pong tinuturo ng Panginoon na kung tayo ay pinagaling niya, syempre, babalik po tayo sa Kanya para magpasalamat. Po? Tinitest muna ni Lord yung ating faith kung handa ba tayong sumunod. Ayan. Tinitesting muna ni Lord yung ating pananampalataya bago niya ibigay yung ating mga kahilingan. Kung nakikilaan niyo po si Naaman, ayan, sa 2 Kings chapter 5, si Naaman po ay isang punong kawal o parang sa panahon natin ay isang general po siya sa bansang Syria. Isang magiting na lalaki, isang matipuno, matikas na lalaki. Kaya nga lang po siya po ay may ketong. Isang kiniting nga lang lalaki, pero may ketong. Yun lang, Kuya Carlo. Pogi nga, kaso lang. Meron palang At nung nabalitaan po ni Naaman na mayroon isang propeta sa Jerusalem na kaya siyang pagalingin, si Eliseo po itong binabanggit ko, nung nabalitaan niya, pumunta po siya sa Jerusalem para pumunta doon sa propeta ng ating Panginoon na si Eliseo. At pagpunta niya doon sa tinutuluyang bahay ni Eliseo, ay tingin niya kasi sa sarili niya, napakagaling niyang lalaki. Na ang akala niya, kapag pumunta siya doon kay Eliseo, sasalubungin siya ni Eliseo. Tapos, dadalangin sa Panginoon, kukumpasan yung kanyang ketong, at gagaling na agad siya. Ayun po yung ine-expect ni Naaman na gagawin sa kanya ni Eliseo. Pero hindi po ganun po yung nangyayari. Minsan may mga ine-expect po tayo sa ating buhay o may hinihiling po tayo sa Panginoon na hindi nangyayari. Kaya po, ang nangyari po, imbis na si Eliseo yung umarap sa kanya, ang umarap po sa kanya yung tagasunod ni Eliseo na nagsasabi, kung ibig mong gumaling, ay maglublog ka ng 7 beses sa ilog ng Jordan. Nagalit lalo si Eliseo, ay si Naaman. Bakit naman sa ilog pa ng Jordan, napakadumi doon, napakabaho ng tubig doon. Napakadami naman ilog sa Damasco, na napakalilinis, napakalilinaw. Bakit kung pa ako papalublubin sa maduming ilog? Ayun, umalis siya ng galit na galit. Galit na galit siya na gustong manakit. Pero, pinayuhan siya ng kanyang mga tagasunod. Sabi sa kanya ng kanyang mga tagasunod, kung ayun ang sinasabi ng propeta, bakit hindi mo gawin? At doon, napag-isip-isip ni Naaman na gawin. At ginawa nga niya. Pumunta siya sa ilog ng Jordan at lumubog siya ng 7 beses doon sa ilog. At nangyari, ano po yung nangyari? Paglubog niya, sa ikapitong paglubog niya, gumaling yung kanyang ketong. At yung balat niya ay naging
parang kutis ng sanggol o kutis ng isang bata. Napakakinis, flawless na si Naaman. Ano po? Bakit? Dahil sinunod niya yung pinapagawa ng ating Panginoon. Ano po? At ginawa ni Naaman, ayun, nagbagong buhay siya simula nung araw na yun. Wala na siyang ibang pinaglingkodan ng Diyos, kundi yung Diyos ng Israel. At nagbigay siya ng kanyang mga kaloob sa ating Panginoon. Ano po? Napakabuti po talaga ng Panginoon. Minsan talagang hindi natin makita kung ano yung pinapagawa niya sa akin. Bakit, Lord? Bakit gagawin mo pa yan? Kaya mo naman akong pagalingin. Bakit kailangan ko pang pumunta sa doktor? Bakit kailangan ko pang magpa-opera? Bakit kailangan ko pang gumastos? Kaya mo naman akong pagalingin agad-agad. Pero, iba po talaga gumawa ng paraan ang ating Panginoon. Ginagamit ng Panginoon yung mga doktor na yan. Ginagamit ng Panginoon yung mga gamot na yan para tukunin yung ating mga panalangin. Ano po? Okay. Ang sabi nga po ng James chapter 2 verse 15 and 17, ang kausap po ni James dito, mga mananampalataya na po, ano? Ang sabi ni James chapter 2 verse 15, ito ang sinasabi. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakainin na araw-araw, 16, ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga painit at mga pakabusog, at kayo'y may hindi ninyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Ano mapapakinabang dito? 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Take note po, kausap po ni James dito, mga Kristiyano na po Kaya pinapaliwanag po, nagbigay po ng example si Santiago na kung yung isang kapatid daw ay kung wala nang kakainin, papaliwanag natin ng halimbawa ako, wala na po akong kakainin, binisita ako ni Kuya Remy. Wala na po kami maisahin sa bahay. Nakita po ni Kuya Remy na taob lahat ng lagayan namin ng bigas. At ang sabi lang ng Kuya Remy, Kuya Arlo, ipapanalangin kita. Papanalangin kita, Kuya Arlo. Ipapatungan kita ng kamay. Pag-pray kita. Pinag-pray ako ni Kuya Remy. Pero pag alis niya ng bahay, tuloy-tuloy lang siya. Nagpaalam na sa akin, bye-bye. Ganun lang. Hindi man lang siya dumukot sa kanyang bulsa. O Kuya Arlo, baka pambili man lang ng bigas, Kuya Arlo. Nagdagan mo na lang ng pambili ng ulam. Kumbaga, tayo mga mananampalataya, pinapakita natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng ating mga bunga, ng ating mga gawa, no? Kaya sabi niya, ang pananampalataya walang gawa ay patay sa kanyang sarili, no? Kaya kung ay pinapagawa sa atin yung Panginoon, gawin po natin, ano? Okay, napapahaba po yata, ano? Habang umuulan po kasi. Okay, pangatlo na po tayo. Sige po, para matapos na po. Number 3, pangatlong bulag. Lalaking bulag sa Bethsaida, ano? Balik po tayo sa Mark chapter 8, verse 22. Marcos, kabanatang 8, talatang 22. Ito po ang sabi. Ito po yung lalaking bulag sa Bethsaida. Ano po? 22 to 25. At nagsidating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinamanhig sa kanya na siya'y hipuin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon at ng maluraan ang kanyang mga mata
at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, nakakakita ka baga ng anuman? Sapagkat namamasdan ko silang, sabi ng bulag, sapagkat namamasdan, nakakakita, at siya'y tumingala at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko sila tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakan. 25. Saka ipinatong muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitik at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. Pangatlo, ang pagtugon ng Panginoon ay may proseso. Okay? Ang pagtugon ng Panginoon ay may proseso. Sabi sa verse 22, may nagdala o umakay sa lalaking bulag palapit sa Panginoon, Jesus. Kaya po napakahalaga na mayroon tayong maakay na bulag sa ating Panginoon Jesus. Sabi po dyan, may umakay sa bulag papalapit sa Panginoon Jesus. Tayo man po, may mga inaakay din tayo dapat papunta o palapit sa paanan ng ating Panginoon Jesus. Bagamat, baka mamaya yung invite natin, puro bulag, Hindi po. Baka mamaya, Kuya Carlo, naghanap ako ng bulag, buong Bataan. Ito, may nakakanta ako 10, in-invite ko, ayan. Hindi po ganun. Madami po talagang bulag. Gaya na sinabi ko kanina, spiritually. Dalhin po natin sila sa paanan ng ating Panginoon. Okay. At ang sabi sa verse 22 sa huling bahagi, verse 22 sa last part po. Sabi diyan, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. Sino po yung humingi na hipuin ng Panginoon Hesus yung bulag? Yung mga nagdala sa kanya. Ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. Kaya napakahalaga po ng prayer meeting, po. Kasi dito, sama-sama po tayong namamanhik sa Panginoon o humihiling para sa atin o sa mga mahal natin sa buhay. Madaming buhay ang nababago dahil may mga nananalangin para sa kanila. Napakahalaga po nitong ginagawa natin ngayong gabi nito, mga kapatid. Hindi lang to basta-basta umatin ka lang dito, naligo ka lang kanina o hindi ka man naligo dahil malamig. Ang importante, binigyan mo ng panahon nito dahil ito yung paraan para ipanalangin mo, ilapit mo yung kamag-anak mong hindi pa nananampalataya sa Panginoon. Maipag-pray natin lahat tayo, yung iyong kapatid o yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakakilala o bulag pa spiritually. At dyan, malaki po yung nagagawa ng panalangin, po. Kaya, bilib din po ako sa mga taong nagdala ng bulag sa Panginoon dito, po. Kasi sila mismo ay may pananampalataya na kayang pagalingin ng ating Panginoon Hesus yung isang bulag na yun, po. Kung napapansin niyo po, mula verses 23 to 25, nakapaloob po dyan ang proseso kung paano tinugon ng Panginoon ang panalangin ng mga tao naglapit sa lalaking bulag sa Panginoon. Hindi ko na po papakahabaan po. Basahin niyo na lang po pag-uwi niyo ng bahay, assignment yan. Verse 23 to 25, andyan po yung proseso na ginawa ng ating Panginoon. May lura na naman po na ginamit yung Panginoon. But parang this time po, parang directly yata sa mata, Lord, bakit naman gano'n? May lura na naman. Nabalitaan ko si Nicodemus, sinabi mo lang, gumaling Ba't ako kailangan pang luraan, po? Inawakan niya ang kamay, inawakan niya ang kamay, dinala sa labas ng nayon. Ayan, niluraan ang mata at ipinatong ng Panginoon ang kanyang kamay sa mata ng bulag at tinanong siya kung nakakakita na siya. Bakit pa kaya tinanong ng Panginoon na yun? Nakakapagtaka din, Alam naman natin na ang Panginoon Hesus ay makapangyarihan po sa lahat. Pero bakit niya tinanong na nakakakita ka na ba? Pagkatapos niya luraan at hinawakan niya yung kamay ng bulag, tinanong niya, nakakakita ka na ba? Nakakapagtaka, Pero kung isipin natin, kahit alam ng Panginoon na kahit sabihin niya lang, makakakita yung tao,
Pero may tinuturo po talaga yung Panginoon. Pero ang sagot ng bulag, nakakakita ako ng mga tao na para bang mga punong kahoy na nagsisilakan. Ibig sabihin po, blurred pa yung kanyang paningin. Tinugon ng Panginoon yung kanyang hiling, pero may mga proseso. Unang bahagi, ito muna, blurred ka muna. Medyo malabo muna. Bago ko ipakita sa iyo talaga yung hinihiling mo. May mga ganyan din po sa ating buhay, no? Minsan, napakalabo ng sagot ng Panginoon. Lord, ba't gano'n naman po? Parang hindi ko talaga makita yung kalooban mo para sa akin. Magpo 40 years old na ako. Wala pa din akong nanliligaw sa akin. Ano? Wala pang magkamali. Ba't gano'n, Lord? Parang ang labo-labo, ano? Pero, may papakita. Sabi ko nga po, may proseso ang Panginoon. Minsan, kapag may pinapag-pray po tayo kay Lord, gusto natin, katulad nung kay Bartimaeus, no? Instant. Napakahilig nyo talaga sa instant. No? Instant noodles. Instant. Puro instant. Kaya instant, ano din, ano? Instant, ano tawag doon? Yung sinasaksak, yun. Ayan. Instant dialysis. Ayun, naisip ko yun. Nawala sa isip ko. Pero minsan, may tuturo sa atin sa Lord, kinuturuan niya tayong maghintay. Yan. Maghintay ka muna. Ayaw muna, blurred muna, no? Verse 25. Dito na po tayo magtatapos sa verse 25. Sabi po dyan, saka ipinatong na muli. Yung words po na muli. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya ay siya'y tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. Yung sinabi ng Panginoon, nakakakita ka naman, hindi pa Lord. Ang nakikita ko parang yung mga tao parang punong nagsisilakad. Sige, ulitin natin, isa pa. Hinawakan ng Panginoon yung kanyang mata. At ang sabi diyan, at siya'y tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. May mga prayers po tayo na matagal na natin ipinapanalangin. Huwag po natin sukuan. May pinapanalangin tayo sa ating Panginoon, hindi man para sa aming sarili, kundi sa mga mahal natin sa buhay. Mga kagalingan sa mga karamdaman, makapagtapos ng pag-aaral ang ating mga anak, makakilala sa Panginoon, yung mga kamag-anak natin, mga hindi pa nakakilala. Huwag po natin sukuan. Gaya ng mga pinakitang pananampalataya ng 3 bulag na ito, na kahit kailan hindi nila sinukuhan yung kanilang pananampalataya, na isang araw ay makakatagpo nila ang dakilang manggagamot. Makakatagpo nila ang Panginoon Jesus na po. Huwag po tayo mainip sa proseso o sa pagkilos ng Panginoon. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Sabi nga po sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord make it happen. Pag tama na ang panahon para sa iyo, mangyayari ang iyong hinihiling sa Panginoon. Maghintay lang po tayo ng tamang panahon na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Magsitayin po tayong lahat at tawagin po natin si Chief Gigon para po sa prayers. Amen. Salamat po yan. Mga pangyarihan pala talaga yung lawang. Kaya pala marami sa tao ginagamit ko yung lawang. Pag kami nausog, napaka-powerful. Lawang. Then, dapat ko na ulit powerful talaga. Pagka ako naghahangin, inalaway ako, effective. Yeah, joke. Salamat po, Kuya Carlo. At pinag-aralan po natin ngayon ay iba't ibang paraan ng pagtugon ng Panginoon.
meron naman talaga na kaagad-agad eh. Meron naman na pinapadaan ka pa ng Panginoon sa may proseso pa, tinitingnan yung kung gaano ka talaga kaseryoso doon sa iyong hinihingi sa Panginoon. So wag po tayong tawag dito, maghihinakit, magdaranda sa Panginoon. Bakit minsan yung mga panalangin natin hindi pa binibigay. So, ika nga pag may nasa tamang panahon na, ibibigay rin ng Panginoon. Kailangan lang natin na magkaroon ng patience talaga. Okay, tayo po yung manalangin. Nakila namin nga mga salamat po ngayong gabi sa message na binigay po sa amin. Salamat sa iyong anak na ginamit. Salamat sa iyong salita. At salamat din sa bawat isa na ngayon kasama namin para pagkagawa ng kalapit. Salamat sa pagsama mo sa amin at salamat at ilang Diyos sa patuloy na pagbibigay mo ng kalakasan sa bawat isa amin. Pagkakita ng Ama, maraming salamat po sa iyong pagkilos sa aming kalapit na amin. Hiling namin, Panginoon, patuloy na bigyan mo kami ng malakas na pananampalataya. Nagiging dahilan kung bakit minsan hindi na ibibigay ang mga kahilingan sapagkat doon po sa mga mananampalataya na may maliliit na pananampalataya. Kaya ngayon gabi ito, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, sa aming mga panalangin, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan at patuloy mo, Panginoon, na patatagin kami at bigyan kami ng matibay at malakas na pananampalataya. Samahan mo po kami at dalangin din namin patuloy na maging maayos na po yung panahon, tumila na po yung ulan. At kayo po, Panginoon, mag-bless sa amin ngayon sa oras na ito, sa aming pong prayer time. Hinihiling namin, Panginoon, patuloy ng pag-iingat at pagtama sa amin sa oras na ito. Maraming salamat po muli sa aming message. Maraming salamat sa isa at ikaw po ay patuloy ng pinatuloy. Po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Okay, tayo po ngayon ay maghahati sa apat. Para tayo po ay maka-prayer time na. Sarap na tayo kay Ate Lai. Two, three. Okay, what's that? Four. Si Ate. Sige po, tayo po ay magsama-sama na lahat na one at para ang mga kapartner niyo sa group, lahat ng two. At patuloy din natin sama sa prayer yung ating mga may karamdaman po. At yung ating mga kapatiran sa abroad. Patuloy din natin sila so marami dyan sa list natin ang iba ay answered prayer na. So sa inyong team, kung may mga prayer request kayo, pwede nyo bahagi sa inyo. Number 1. Pwede pa mag-isip. Hoy, Monday nasa mabuyo. Three, siya. Check ko lang kung may lakad ang hindi. Pari Carlo yung yung speaker. Special number. Ikaw. Ay, di, doon. Uy. Di ba doon tayo sama daw mo. Oh, nagkaligaw-ligaw sa one. Numero. Dito, 3. Doon sa aso, 3. Dito. Ano yung dito? 1, 2, 3, 4. Wait, 1, 2. 4, 2, kuya. 3, 4. Ano ka ba?
Huwag niyong ano ito. Isa lang. Dito po kayo, tingnan. Opo, talaga po kasi po. Kasi hindi Nag-aapat po tayo. No. Dami natin Sa Timeli, pagpunin niyo po si Ate Ayane Faye Tagliarico. So, ang prayer naman na po ng gabi nito, ano na, ministry, tsaka, wala din po po nito, yung board exam po. So, wala po tayo niyo po. Tapos si Ate Ellie Bautista, yung mga pinimutay niyo po ay gawa mo kanyang mga anak, at saka spiritual si Ate Rhea Reno, so yung practical exam na nakakalimutan spiritual stuff. Tapos sama niyo po si Isaac. Ako si Aileen, sama ko si Ate Princess. So, sa prayer mo dito ay layos yun, pagpasok sa dapat. Tapos si Ate Sarah. Ngayon ay nasa, hindi ko alam kung pasado na yung research, pero nasa sama ko kapatid. Then si Tita Nani, Oliveria, strength, yung financial conditions, blessings at sama mo rin si Ate Claire, and Poploma, and ministry, and pag-aaral. Si Kuya Gilbert naman po, sama rin si Kuya Hostel, ang pinag-ibay niya po ay simulan na ang renovation ng kanilang bago. Sama niyo rin po si Ma'am Lita, Wilson. Tapos na po yung promotion niya, plan na lang for house renovation. Nandun pa na din yung 23. Tsaka yung mag-ibig sa kanya mga then sama niyo si Stephanie Reyes, anak ko, pamangkin niyo po sa anak ko. So, pag-aaral ko din. Tsaka si Kuya Leonard. Kuya Leonard, pinag-train niya sa pasok sa school. Kasi nagtigil niya. Tsaka niyang ministry. Si Ate Jonah naman, sama mo si Kuya Aaron. Kanyang pag-aaral. I think graduating na yata siya sa OG. Tapos si Ate Jessel Gerson, yung pangailangan nila financially, tsaka yung si Kuya Gerald. Then, sama mo yung direct na ako kusog natin. Sama mo si Kuya Jerry, si Kuya Gilbert, si Kuya Gilbert, si Kuya Jerry. Medyo marami na. Dagdag tayo tagiging sa mga president abroad. Sa iyo si Kuya Dong. Sa inyo po si Sister Arnel. Sa inyo po si Kuya James Cassia. Sama po natin sila Kuya Kira. Maliban po na sa mga maliban po especially sa Tijori yung may is mo nasa hospital na sige po, sabay-sabay na po tayo sa langit. Nag-pray mo natin po. Sister
Dito na po tayo lahat. Okay. Tayo po mag-closing na. So, sama natin sa prayer ngayon. Si Ate Marjorie. Pagwanan niyo lang po. Hindi yun. Natin na maramdaman ng so, maging ayos, maging normal ang kanyang delivery. Ulitin muna natin ng salamat po Panginoon bago natin tawagin yung closing natin, si Nino Remy. Salamat po Panginoon sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo higit kay sa ginto. Kabilang Diyos sa pagpapala. Papasalamat po kami sa pagkakitan. At sa pangunguna mo, may hindi sa amin na Panginoon Diyos. Hindi sa lahat ay yung mga panahaya. May binibigay mo sa mga sa amin sa parami sa tulong ng Panginoon Bulan. Salamat po Panginoon sa mga kapahayagan po ng iyong resulta. Nakita namin Panginoon na imposible po sa iyo na lahat ng bagay na tayo gusto mo gawin ay mangyayari. Tulad po yung mga hanap ng kalor, dahil na sumapaan ng mga kami man Panginoon yung sinamandalaman ako dahil na ang aming mga kalagay. Kaya sa pagkaloob ng Panginoon, sa pagkaloob nito ang aming mga kahilingan, na bawat na tayo tulog po sa iyo Panginoon, ihayag Panginoon ang mga kahilingan ng aming mga kapatiran. Wala pa kami ng mga Panginoon, wala ikaw sa pagkakaroon nito ang hindi ikaw at ng Diyos. Ikaw lamang po Panginoon. At aming po pinakahawakan ng iyong salita. Kung hindi man nililin ibigay, ay inaansin pa rin namin Panginoon ang iyong kasabungan sa pagkakulang ng lahat. Alam namin Panginoon na kapag binulog namin, binulog namin, hindi mo ipagkakay ka ng pagkakulunan mo. Kaya ngayon gabi Panginoon, pinapasusin namin ang lahat ko. Salamat sa mga salita ng nahilan. Salamat Panginoon, kahit na uulan, walang pangako, meron kami. Patuloy mo kami ng lahat ng nahilan. Sa nato ito, ang pagulan, samahan mo kami, sabi mo kami ng kata ng gagawin. Panginoon, salamat po. Uuwi kami na may galak namin mga puso. Ibigay po ang iyong magpagkakan sa amin. Kami patuloy kami Panginoon. Wala ka ng puli at ang damag. Pagsayo kami, sa patero kami. Upang sabi niya sa puli. At ang natin natin sa iyo. At sa pagtulong at sa pagkakaroon namin. Ang aming puli sa kalagawa. Pinagabatan, buwan sa puli ang aming mga mata. Na may panibawang sila, panibawang lahat. Panibawang pakisang lahat. Panibawang lahat. Sa iyo, matatapatuloy sa salamat sa pangalan ni Jesus. Mga salamin. Amen. Amen. Okay. At sa iyo po sa papasingan ng ulang, gusto niyo po magkape, meron po po sa kapita. Tapat pala ako sa camera. Bless po sa ating lahat. Kape, kape, kape. Sa Monday.